Palad ang mga estudyante na isinilang na merong maayos na katayuan sa buhay. Yung pagising sa umaga, wala nang iisipin pa kundi ang ayusin ang sarili at tumuloy sa paaralan. Sa mga katulad ni Yuan, kailangan niya magtrabaho bago pumasok sa eskwela. Malayo sa magulang at nagtatrabaho sa poultryhan para masuportahan ang sarili at pag-aaral. Before ka magkanto diri, trabaho ka? Obra man gyapon. Gapakaon ba ko ido. Kung paghalin sa eskwelahan, ano trabaho ka dayon paghalin sa eskwelahan? Di ano lang ang pahuway mo? Kung gabi na Naantig ang kanyang guro matapos makatanggap ng excuse letter na ito. Doon nalaman ng guro ang kalagayan ng bata. The story in the person of our grade 8 learner, Yuhan. Okay? The story started last Tuesday when he sent an excuse letter to his advisor informing that he will be absent for the day. And upon reading, the advisor was touched about the content of the letter, stating that he will be absent for the day because he needs to work in a poultry farm in order to raise money for the medicine of his sickly mother. Ang ginawa niya kasi parang nagpunit lang siya sa isang bahagi ng notebook, papel, tapos nilagay niya yung sulat niya na kung saan a-absent siya. Kinabukasan, kasi nga, mag-harvest siya. Ang alam ko is harvest ng itlog, bandang huli. Doon ko lang napag-alaman, parang mga 45 days na mga manok pala yung ina-harvest nila. Anong nasa puso mo noong sinulat mo yon? gusto ko kasi tulungan si mama. Bakit anong sakit ng nanay mo? Sumasakit palagi yung yung ulo niya, yung dibdib niya at saka yung dito niya. Oo. Pinakita nito ang sulat sa kapwa guro at nagkaiyakan sila. Nung makita ko, binasa ko, tapos sumunta ako sa co-teacher ko, tapos nagkaiyakan kaming dalawa. Ma'am, nung time na natanggap niyo yung excuse letter ng bata, ano ang naging reaction niyo po? Yung unang naging reaksyon ko is naawa ako kasi nga nakita ko na nag-effort yung bata na gumawa ng excuse letter para ibigay sa akin. Kasi kung gugustuhin din lang naman niya, hindi na lang siya magpapaalam. Nalungkot ako na sa ganung kalagayan, sa edad niya, kanyang iniisip yung kapakanan ng kanyang nanay. Sa kabila na nag-aaral siya, nagtatrabaho siya, iisip niya yung nanay niya na nagkasakit. Kwento ni Teacher Nelly, malayo sa magulang at nagtatrabaho sa poultryhan si Yuan para masuportahan ang sarili at ang pag-aaral. Bukod dito ay tumutulong din siya sa pamilya na nasa Iloilo City. Nasa Iloilo yung nanay niya. Sa pagkakaalam ko, ayon din sa kanya na grade 7, nagsisimula na siya pag-working student. Kasi dati daw, grade 6, nandun na siya sa Iloilo, sa Quinten Salas. Tinapos niya lang yung module. Pag grade 7, nandito na siya. Nakita lang daw naman siya ng kanyang amo, kumbaga, na nagpa-parking boy. Sinabihan siya na kung gusto niya mag-aral, doon na lang sa dito, kung saan yung poultry farm, at may malapit din namang school. At least, kahit nagtrabaho siya, makakapag-aral din naman siya. So, nag-i-school boy ka ngayon? Oo. May nagpapaaral sa'yo? Doon ka nagtatrabaho sa poultryhan niya? Ano pinakang trabaho mo? Tutulong sa sa poultry. Kung sa tion nga nabudlayan ka sa imo nga trabaho kag siyempre layo ka sa pamilya, ano lang ginaisip mo? Sila. Sila, pirmi ang ginaisip mo. So, tanan ini ginahimo mo bangod sa pamilya. Ayon naman kay Ginoong Arnel Gutierrez, ay angking talino ang grade 8 na si Yuan, ngunit nahahati ang oras nito sa pag-aaral at pagtatrabaho. Intellectually, may kakayahan siya sa mga school academic performance ng bata. Kaso medyo may mga records of absences at saka truancy because siguro nagtatrabaho sa poultry. When the teacher advisor interviewed him, that's the reason because nagtatrabaho sa poultry. The story of Yuan is one of the many untold stories of life. Hindi lang si Yuan yung naghihirap. Maraming mga estudyante kami na
na mahihirap at naghihikaw sa buhay. Yuhan's story is one of the untold stories. Ang ano lang kasi dito kay Johan, kasi nga, nagtatrabaho siya. Unlike sa mga kaklase niya na kahit na hindi naman ganun karangya ang buhay, pero yung hindi nila kailangan magtrabaho. Oo, nakaka-survive Oo, sila nakaka-survive sila. tulong Yung ng sa kanya kasi wala yung nanay niya. Kulang siya ng guidance ng nanay niya. Pagdating niya, magtatrabaho na siya. Aral, tapos ano. Mula Kalibo ay bumiyahe ang aming team patungo sa Pututan, Iloilo para makilala ang bata at mag-abot na rin ng tulong sa kanya. Kung may regalo ka na gustong matanggap ngayong papalapit ang Pasko, ano yon? Cellphone. Cellphone. Para makatulong sa akin sa mga subject or hindi ko alam na answer, i-search ko. Itong si Johan, walang cellphone. So, kanyang makakapag-communicate lang siya kapag makikigamit siya sa kanyang manager kung saan, ang manager ng poultry. Gusto mo pera or cellphone? Alam mo, yung may mga pera ibinigay sa kanya, nilalagay niya sa alkansya niya. Meron siya daw siyang alkansya kasi nga may pinaglalaanan siya. Yun pala yung cellphone. O ikaw, anong gusto mo? Cellphone o pera? Ha? O pera? Gusto niya magka-cellphone pero mas pinipili niya na pera para ano? Para ano nga sabi mo? Idugang bakal kay mama. Bulong sa mama mo. Tapos ang sobray tipon, ano lang liwat. Kag bakal sa Bakal sa cellphone. Ate, sige. Kaya ang purpose man namon diri hindi lang kami mag-interview kundi mahatagin kami yabulig sa imo ha. Wow. Are oh. 1,000, 2,000, Oh, buko na to. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano sabi mo? Ano? Lipay ka na? Oh, thank you. Ganda mo. Ganun eh. Kasya sa'yo? Halo, bibi, suka, bi, suka, bi. Suka, bi. Mga nine. Nine ihap bit. Ay, Ay. ten and ihap, ano? Mahalog de. Hello? Igo. Hindi, Ha? Magutok ka. So, size 10. Hindi magkasya mga kapops. Ihatag ko na lang tani. Ay, gusto ko. So, gusto ko. Ay, o. Bukol ba? Kay dako siya entrada, sir. Ay, may medyas ba? May magbidyas. Wala ka medyas. Mga 10 kita mo nga sige. 10. Amura siguro gapang pilas ang bar siya nga mapilas ana. Oo, kay ti ang sa entrada mo bala. Kariton, mga 10. Size 10. Ara siguro amo ni siguro. Size 10. Ay, nalagay rin yan mo na. Nine mo, nine! Sige, abe. Testing mo ini. Amo ni ang 10. 10 din na, no? Nine and ihap man. Para si North Face. Base depende. Sakto. Sakto taho, ganyan yung paa niya. Ay, hindi Ha? Hindi, gusto ko. Basta alam na namin yung size mo. Tago mong pera mo, baka mawala. Mensahe naman ni Yuan para sa mga kapwa estudyante, huwag susuko at magpatuloy lang sa pag-aaral. hindi lang sila mabudlayan. Masige-sige lang sila gyapon eskwela. Yuhan, eskwelagid mayad. Ito na yung daan para tapusin niya yung pag-aaral at magsisilbi siyang inspirasyon. Ha? Nga lang i-prove mo kananda nga ay bala nagsala ang tawo sa pagbulig kanimo. Hindi mo pagsayangon ang gintaon nanda nga bulig. Ha? Tingnan lang kara makatapos agad kapag eskwela mo. Tuon ka gid it mayad. Kag dumtumon mo man, i-pray mo ang mga tawo nga nag-help. Ano ang bal mo kay nanay mo? Tani,
payo lang sa para balik sa ano, hindi lang sa tanim ano, basta tanim maayo lang sa makabalik na sa sobra yan. Para maipadala naman sa liwat sa mga mangod ko. Papauwi na sana kami ng may isa pang estudyante na inilapit sa amin ng mga guro at laking gulat na lang namin nang malaman ang kanyang pinagdadaanan sa buhay. Nga aamugid na iya ka porsigido ikaw sa pag-eskwela. Kaya gusto ko makabura sa mga matawhalan, sir. Gasakay ka man? Why, sir, kagawa sa kaya. Galakad ka lang? Yes, sir. Pila ka oras na lakad mo? May doon mo lang, sir. 2 ka oras? May sakit si sir. Kaya mahina siya. Wala pa siya. Wala siya check. Wala ka check up? Makakakain lang siya ng as in masarap during their performance sa Kukiri kasi with sponsor of Mom Nipalim, syempre kumbaga may ulam na siya na siya mismo ang nag-prepare. Tsaka pants, yes. Kasi marami kami sir na naaawa kami sa sitwasyon niya. Tapos natat si teacher parang umiiyak siya.